Kung ang Diyos ay nagpakababa upang pumasok sa mundo ng sangkatauhan, tayong tao, kinakailangan ding magpakababa upang makapasok sa mundo ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at maging tulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap." Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay humility. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At shout out sa lahat ng mga estudyante sa Dominican schools, na kung saan ay ginagamit ang ating Word of the Day sa kanilang daily reflection bago magklase. At sana po, ganun din sa lahat ng mga katikista, mga lay ministers at mga parokya na nakikinabang at ginagamit ang Word of the Day sa kanilang daily reflection sa Word of God. Thank you so much po, and thank you for spreading the good news. Ngayong araw na ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng kababaang loob, ng kababaan ng kalooban o humility. Naalala ko palagi yung sinasabi ni Archbishop Soc Villegas na mayroong 3 susi para tayong lahat ay makapasok sa langit dahil meron daw 3 doors na kinakailangan nating pasukan. So, bago tayo makarating sa langit, At yung susi sa unang pinto ang tinatawag na humility, So, kung wala kang humility sa first door pa lang, hindi ka na makakapasok. And then, kapag pumasok ka sa first door, may another door na makikita ka and you need another key. And yung pangalawang susi doon sa second door to heaven is again humility. At pagpasok mo doon sa second door, you will see again another door, the third door, and the last door. At ang susi dyan ay humility. We need humility, humility, and humility to enter the kingdom of God. At ito naman yung sinasabi rito, sa ating gospel, at ginamit ni Jesus ang isang bata upang ituro sa atin yung kahalagahan ng kababaang loob, yung kahalagahan ng humility. And makikita natin that the humility of the child ay makikita natin sa kanyang malalim na pagtitiwala sa kanyang magulang, sa kanyang ama. At yung humility na yan, makikita natin sa kanyang pagtalima, sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagyakap, sa kanyang tatay, kahit na siya'y dinidisiplina, kahit siya'y pinapalo o pinapagalitan, dahil alam niya
na nanduroon yung pag-ibig ng Ama sa Kanya. Ganon din po tayo. Yung tayo ay naniniwala na tayo mahal ng Diyos at ipinagkakatiwala natin ang ating sarili, ang ating buhay sa kamay ng Diyos. No? At naniniwala tayo na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ganun na lamang yung ating kababaang loob para ibigay at ilagay ang ating sarili sa Kanyang pagkalinga, sa Kanyang mga kamay. Mga kapatid, lahat tayo nagkakamali at nagkakasala. Dito sa ating gospel, nag-shift doon sa nawawalang tupa. Hahanapin yung isa at iiwanan yung 99. Ganyan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung paanong ang Diyos nagpakababa, si Jesus para hanapin tayo. Si Jesus ay nagkatawang tao para hanapin tayo. Yan yung humility of God. And for us to enter in the world of God, sa buhay na walang hanggan sa langit, napakahalaga na tayo rin ay magpakababa. Kung si Jesus ay nagpakumbaba para marating at maabot tayo, tayo rin kinakailangan din natin magpakumbaba para maabot ang Diyos. And it is humility that will make us reach God. Ito lang yung makaaabot sa Diyos, yung ating kababaang loob. Dahil yan ay katangian ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpakumbaba at yung pagpapakumbaba ng Diyos ang siyang umabot sa atin. At para abutin natin siya, we also need humility. Mga kapatid, ito yung ating hilingin na sana ay magkaroon tayo ng kababaang loob sa ating kalooban, sa ating puso upang sa ganon, tayong lahat ay makatanggap. Tayong lahat ay makapasok sa buhay ng Diyos sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo po kami ng isang napakahalagang regalong kinakailangan namin sa pang-araw-araw naming buhay. At yan ay ang kababaang loob. Turuan mo po kami at bigyan mo kami ng grasyang ito ay aming isabuhay araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.